ano yung advice na mabibigay mo sa mga local boxers dito kung gusto nilang iangat yung hindi na yung career iangat yung level nila? Unang-una, kailangan magtiwala sila sa sarili nila na kaya ko palang gawin to. Kaya ko palang gawin yan. Kaya ko palang ginawa ni ganito. So, kailangan, saka training talaga focus sa training. Kailangan bigay todo ka, focus ka. Kailangan focus ka sa lahat ng gagawin sa sparring, sa training. Kung kulang ka sa ganun, lalo na yung tapang. Kasi hirap, yun yung tapang ang hindi mo turo. Paano pag natamaan ka na tapos kulang ka sa tapang? Bigla na lang luluhod. Bigla na lang susuko. Di ba? Kahit natamaan na malakas, luluhod, susuko, ayaw na. Kulang sa mindset na kailangan kahit headbutt ako, kahit manakdan ako, hanggang nakikita ko kalaban ko, lalaban ako. Di ba? Ganun dapat eh. Ganun ang mindset ko pag lalaban ako. Kahit headbutt ako, kahit makakuan ako, manakdan ako, lalaban ako, kahit nakikita kita, labanan kita. Yun ang mindset ko. Yung sa boxing kasi, ang pinaka-basic na suntok, yun pa yung epektibo eh. Yes. Diba? Jab, straight jab. Jab, straight jab. Yun lang gawin mo, mananalo ka na eh. Tignan nyo ang style ni Bivol. Yes, Basic lang. napaka-basic ng style niya. Jab, straight jab. Jab. Gusto ko ganyahin ganun. Kaso, hindi mo magawa yung kung hindi mo pinaktis. Kailangan ulit-ulit mo gawin yun. Minsan, ulit-ulit ko gawin. Minsan kasi, makakasparing, iba-iba ang style eh. Iba-iba makakalaban mo eh. Kaya nasa tao din talaga kung kaya mo mag-improve. Basta, tiwala lang na kaya ko gawin yan. Kaya ko gawin to. Tiwala lang sa sarili. Kasi yung iba, minsan, lalo na sa atin mga Pilipino, kulang sa tiwala sa sarili. Ganon din ako dati, nung nasa Pinas. Kulang ako. Maraming nagsasabi sa akin na, Mark, sobrang lakas mo, sobrang galing mo. Di ako naniniwala eh. Yun ang sinabi sa misis ko na, kailangan mo magtiwala sa sarili mo. Nung pagpunta ko dito sa US, kulang pa ako konti tiwala sa sarili ko. Nung lumaban ako kay Hermosillo, tapos hindi ako sanay lumaban sa Kaliwete. Parang kulang ang training ko kasi nasa pandemic yun, tapos hindi ako napagpunta sa gym kasi na COVID ako pero hindi pala false COVID lang pala. So sa bahay lang ako nagte-training nung laban na yun. 2 weeks before the fight, nasa bahay lang ako. Kulang training ko, wala akong tiwala sa sarili. Kaya yun ang naging resulta ng laban ko. Di pa ako nakarecover ng katawan ko. Minsan maganda talaga may nagpapayo, may nagsasabi na kailangan mo tiwala sa sarili mo, kailangan mo sa mga training mo, mga sparring mo, ilagay mo lang sa utak mo yun na kailangan paglaban mo buo ang loob mo. Pagtungtong mo sa ring, laban talaga, decisit. Ganun. Kailangan pagtungtong sa ring, panalo palagi ang nasa isip. Ako, umakit ako sa ring. Sabi ko, excited ako. Alam ko, ready ako. Pinagandaan ko to. Believe ako sa sarili ko. Ganun. Buo na loob ko pagkakit sa ring, kaya ang aim ko, panalo. And nandun na rin tayo sa topic ng tiwala sa sarili. Nung huli ka naming nakausap sa show, nung pagkapanalo mo kay Gary Russell Jr. Pero pagkatapos nung unang title defense mo, medyo nag-fall short ka nga kay Ray Vargas na napakadikit naman talaga na laban. Tapos nasundan pa kay Brandon Figueroa. And syempre, for a boxer na biglang from a title, biglang nagdalawang sunod ka na medyo kinapos, or at least yun yung dating kasi nga talo, ano yung naging shift sa mindset mo naman? Kasi nga, yung iba, 2 beses na akong talon sunod-sunod, baka hindi na para sa akin to. May mga ganong boxers eh. Una, nalungkot ako. Siyempre, nagtalon ako. Umiyak ako sa asawa ko kasi yun lang naman mapakausap ko yung asawa ko nandiyan katabi. Na-advisean lang niya ako palagi, wala pa, bata ka pa. Ginaganon ako, bata ka pa, dami ka pang, ilang taon ka na, 27, 28. Marami ka pang dapat gawin sa boxing, wala ka pa sa peak mo. Kaya bigla akong, pag umiyak ako, natauhan ako sa mga sinasabi niya, tapos dasal, huwag kalimutan magdasal, punta sa church. Kasi minsan maganda magdasal, kakausapin mo yung Panginoon eh. Lord, kung para sa akin talaga itong career na to, pag next laban ko, kailangan manalo ako magbigay ako ng statement sa mga tao na nandito ako, bumalik ako ng malakas. Ayun nga, di ba, nagbigay ako ng statement, tulog, knockout of the year. Thankful ako kay God, sa pamilya ko, sa asawa ko, sa team ko, Team Magsayo. Sobrang thankful ako sa lahat ng mga totoong sumuporta sa akin, sa mga Pilipino, lalo sa atin dyan. Yung mga hindi talaga na iniwan hanggang sa bumalik tayo ng malakas. Kaya focus lang ako, di ako nagpa-interview, wala lahat. Oo nga eh. Focus lahat. Tahimik nun pagkatapos eh. Yeah, tapos bigla na lang malaman nila, uy, Magsayo, lalaban. Tapos knockout player pa, panalo.
Yun lang ang gusto kong pakita sa mga tao na hindi ako magpapadala sa mga sinasabi nila na kailangan ko mag-retire, kailangan ko magtanim ng kamote, kailangan ko, nakikita ko lahat Hilig yun. nila yan eh. Yeah, yung mga comment ng mga tao, nakikita ko lahat yan. Pero hindi ako naapektuhan yan kasi yun yung baka nag-inspire sa akin, nagtulak sa akin na kaya kong pamuka sa inyo na malakas ako. Malakas ako sa next division ko. Yeah. Kailangan kong pakita na hindi ako weak. Nandito ako sa level na to, hindi dito. Dito kailangan kong pangalit.